Inaapela ni House Deputy Minority Leader Franz Castro sa Department of Justice na baligtarin ang pagbasura sa reklamong grave threats na isinampa niya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May unang balita si Salima Refran. Kasama ang kanyang mga abogado, naghain ng petition for review sa Department of Justice si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ito ay para suriin at baligtarin ang naging pag-dismiss ng Quezon City Prosecutor's Office sa inihain niyang reklamong grave threats laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nito lang nakaraang buwan, ibinasura ng piskalya ang reklamo ni Castro dahil daw sa insufficient ang ebidensya laban kay Duterte at hindi raw naabot ang mga elemento ng kasong grave threat. Ako ay umaasa na makikita ng Department of Justice yung mga justification natin doon sa habla na inano natin yung grave threat. Dahil yun nga, nakita ko talaga na napaka-unfair noong naging desisyon, hindi man lang binayaan muna na magkaroon ng trial para makita natin talaga yung katotohanan. Ito ay test ng judicial and prosecutorial systems. Ating binibigyan ng litmus test ang judicial and prosecution dito kung sila ay magbibigay sa atin ng karapatan remedyo. Dadaan naman sa proseso ng case screening at evaluation ng DOJ ang petition for review. The department will look at it objectively. Yung trabaho po kasi ng Department of Justice and prosecutors in general is to look at any case objectively. Titignan ho natin kung yung ebidensya na sinabit nila, yung mga allegations doon sa kanilang complaint ay papasok doon sa mga elemento ng krimen. Matatanda ang nagkugat ang reklamo sa mga naging pahayag ni Duterte laban kay Castro sa kanyang programa sa TV. Ang mga pahayag na ito ang naging dahilan ng MTRCB na magpataw ng suspension sa programa Desyembre ng nakaraang taon. Pinagtibay at pinalawig pa ng MTRCB ang suspensyon sa programa nitong Enero. Sisikapin ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag si dating Pangulong Duterte ukol sa petisyon ni Castro. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.